Sa panahon ng teknolohiya, tayo'y patuloy na nagtatanong, ano nga ba ang katotohanan sa mga di maipaliwanag na misteryo at mga kwentong hindi nalutas kaya patuloy na gumugulo sa ating mga isipan? Samahan ninyo kaming sumilip sa mga lihim ng nakaraan at tuklasin ang mga misteryong nakapaloob dito. Halika at maglakbay sa mundong puno ng kakaibang hiwaga at kababalaghan. Welcome to Mystery PH. Episode 2. The Nida Blanca Murder Mystery. Si Nida Blanca, ipinanganak na Dorothy Jones noong 1936, ay isang kilalang artista sa Pilipinas na misteryosong namatay noong 2001 at nananatiling isa sa pinakamataas na profile ng unsolved mystery sa Pilipinas. Ang kanyang showbiz career ay umabot ng 5 dekada, kung saan siya ay lumabas sa higit sa 160 na mga pelikula at TV projects. Natuklasan ang bangkay ni Nida Blanca sa likod ng kanyang Nissan Sentra sa parking lot ng Atlanta Center sa Green Hills, San Juan. Siya ay pinatay sa pamamagitan ng stab wounds. Ang karumal-dumal na pagpatay ay ikinagulat ng buong bansa. Isa siya sa minamahal na personalidad sa industriya dahil sa kanyang reputasyon ng kabaitan at profesionalismo. Sa primary investigation na isinagawa ng Philippine National Police, PNP, nagpapakita ng maraming mga saksak sa katawan si Nida Blanca, na nagpapahiwatig ng isang marahas na labanan. Ang kawalan ng mahahalagang bagay sa loob ng sasakyan, kasama ang mga alahas ni Blanca, ay nagpapahiwatig na pagnanakaw ang motibo. Simula nang makover na ng media ang pagkamatay ni Nida Blanca, mabilis na kumalat ang balita at kung ano-anong teorya ang nagsilabasan. Ang maagang mga teorya tungkol sa pagpatay kay Nida Blanca ay umiikot sa mga personal na alitan, propesyonal na mga kaaway, at maging sa mga di kilalang koneksyon sa krimen sa lipunan. Gayunpaman, ang kakulangan ng tuwirang ebidensya sa mga teoryang ito kaya mahirap patutuhanan. Labis na nagluksa ang buong industriya ng showbiz at humihiling ng katarungan para sa pinaslang na aktres. Agad namang bumaling ang pansin kay Rod Strunk, ang Amerikanong asawa ni Blanca, isang dating dancer at choreographer. Bagaman ang pagsasama ng mag-asawa sa umpisa ay masaya, sabi-sabing kalaunan ito raw ay nakaharap ng maraming challenges. Si Rod Strunk ay naging person of interest dahil sa mga hindi pagkakatugma ng kanyang mga pahayag at sa kanyang kilos matapos ang kamatayan ni Blanca. Ang forensic analysis ng lugar ng krimen at sasakyan ni Nida Blanca ay naglabas ng data. Ang armas ng pagpatay ay hindi natagpuan sa lugar ng krimen, at bagaman may mga fingerprints, hindi agad ito nakapag-produce ng suspect. Ang maingat na pagplanong pagpatay sa kanya ay nagpahirap sa pag-solve ng kaso. Maraming saksi ang nagtuturo na si Rod Strunk nga ang may kagagawa ng krimen. Noong 2003, inakusahan si Rod Strunk sa pagpatay kay Nida Blanca. Gayunpaman, bago siya ma-extradite sa Pilipinas upang humarap sa paglilitis, tumakas si Rod Strunk patungong US, na nagsasabing siya ay walang sala. Ang kanyang pagtakas ay nagbibigay pa ng higit pang pagdududa sa kanyang pagkakasangkot sa krimen at nagpapahirap sa pagkamit ng hustisya ng pagkamatay ni Nida Blanca. Nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa isang mataas na gusali sa Tracy, California si Rod Strunk. Sa kanyang pagkamatay, nagtapos sa anumang posibilidad ng kanyang paglilitis para sa pagpatay kay Nida Blanca. Naiwan ang maraming tanong na walang kasagutan. Siya nga kaya ang pumatay sa asawa? Sa mga sumunod na taon, lumitaw ang iba't ibang mga teorya, kabilang ang posibleng koneksyon sa mga utang sa sugal, politikal na motibasyon, at iba pang personal na alitan. Ang kaso ay muling binalikan ng mga bagong investigador at mga forensic doctors, ngunit walang tiyak na ebidensya ang lumitaw upang malaman kung sino talaga ang pumatay kay Nida Blanca. Sa kasalukuyan, nananatiling hindi pa rin nasosolve ang misteryo ng pagkamatay ni Nida Blanca.
Patuloy na nakakabighani at nakakatakot sa publiko ang kaso, hindi lamang dahil sa karumal-dumal na krimen kundi pati na rin sa kabiguan ng justice system na magbigay ng kasagutan. Ang alaala ni Nida Blanca bilang isang minamahal na artista ay nananatili, at ang kanyang karumal-dumal na kamatayan ay magsisilbing isang nakababahalang paalala sa lahat ng Pilipino. Maraming salamat sa panunood, Ka-Misteryo. Hanggang sa susunod na kwento. Huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat.